Nagpapasintabi po kami sa aming mga mahal na televiewers na mga Katoliko o na sa Iglesia Katolika. Alam po ninyo, nakita po natin na ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ipagpapatuloy natin ang ating naging expose nung nakaraang episode tungkol daw sa katuparan ng unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 at 3 na sinasabing Iglesia Katolika daw ang tumalikod sa pananampalataya. Aba, eto muli nating balikan ang mga naging pahayag ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ito panoorin natin mga kapatid. Nagpapasintabi po kami sa aming mga mahal na televiewers na mga Katoliko o na sa Iglesia Katolika. Alam po ninyo, nakita po natin na ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga itong mga ministrong ito ng Iglesia ni Cristo 1940 na ito. Ayon sa kanila, Iglesia Katolika daw ang katuparan ng unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. At hindi daw Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sige nga, tingnan nga natin kung totoo ito. Babalikan natin ang talata, ano? Unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit, hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sino raw ba ang tunay na tumalikod? Iglesia Katolika ba o yung tatag ni Felix Manalo na Iglesia ni Cristo 1914? Palikan natin ang talata, no? Sabi dito kasi, ngunit nahayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon. Nasa mga huling panahon Yung iba, magsisitalikod sa pananampalataya. Tapos sabi dito, yung nagsisitalikod na iba sa pananampalataya, dala yung aral ng mga demonyo. Tanong, ano ba ang aral ng demonyo na ito? Unang-una, nagsasalita ng kasinungalingan ayon sa talata sa 4:2. Sino ba talaga ang katuparan ng unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3? Iglesia Katolika ba o Iglesia ni Cristo ni Manalo? Umpisahan natin ang ating talakayan dito sa sinasabing yung aral ng demonyo raw ay nagsasabing bawal ang mag-asawa. Sige, sino ba talaga ang may doktrina na bawal mag-asawa? Tingnan natin. Babasahin natin, Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na sinulat ni Eranio Manalo. Babasahin natin sa pahina 103. Dito nakasulat, Lesson 21, Other Prohibitions.
God forbids the eating of blood and intermarriage with a non-member. Klarong-klaro mga kababayan. Sabi pa nga dito why is a member of the Church of Christ forbidden to intermarry with someone from other religion? Ang sagot daw, God forbids it at nakasulat daw sa Biblia. Ikalawang Korinto 6:14 hanggang 15 ng Lamsa Bible. Pinagbabawal pala sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ang pag-aasawa sa hindi nila kamiyembro. Nako, at ayon sa kanila, nakasulat daw sa Biblia. Ikalawang Korinto 6:14 hanggang 15 ang yung ginamit, Lamsa version. Tama ba ang pangangatiwirang ito ng mga taga-INC 1940 na ito? Titingnan natin, suriin natin. Punta tayo sa Ikalawang Korinto 6:14 hanggang 15. Gagamitin natin Lamsa translation nito. Do not unite in marriage with unbelievers. For what fellowship has righteousness with iniquity? Or what mingling has light with darkness? Or what accord has Christ with Satan? Or what portion has a believer with an unbeliever? Nakalagay kasi, do not unite in marriage with unbelievers. Kaya, bawal daw ang mag-asawa sa hindi nila kamiyembro. Grabe talaga, yun pala yung kanilang ginamit na talata. Puntahan natin sa original Greek, mga kababayan. Sa original Greek, yung ginamit ay heterozygontes. Ayan. So, yung ginamit na Greek word ay heterozygontes. Ibig sabihin, unequally yoked together. Yan po. At kung tingnan mo sa Strong's Concordance, yung affiliation ng salitang heterozygontes ay may kahulugan na to be yoked up differently, to be unequally yoked. Isa pong verb iyan, mga kapatid. Sa Helps Word Studies naman, yung 2086, nangahulugang different kinds of people joined together but unevenly matched, hence unequally yoked, is used figuratively for Christians wrongly committed to a partner holding very different values that run contrary to faith. Base ba sa nasabing definition na ito, it only applies to marriage? Nako, hindi naman Hindi naman ganun yun. Sa Tagalog, yung salitang yoke na ginamit ito sa heterozygontes, sa Tagalog po ay pamatok. Pamatok po yan. Kaya nga, sa Amplified Bible, ganito po ang ating mababasa. Do not be unequally bound together with unbelievers. Do not make mismatched alliances with them inconsistent with your faith. Ibig sabihin, hindi lang pala sa marriage yon, yung alliance na gustong sabihin ng talata. Pwede din pala itong sa business. Halimbawa, meron kang unbeliever na magpa-partner kayo sa business, hindi po yan recommended ng Biblia. Yan po yung nakasulat. So, do not make mismatched alliances with them. Pero hindi naman nire-require ng Diyos yan kasi base po sa context ng mga talatang ito, it is just a recommendation lamang. Hindi naman basta pag-aasawa ang sinasabi ng talata, kundi pakikipagsosyo. Yun po yung ibig sabihin. Tanong, itiniwalag ba ang taong magkakaroon ng asawang hindi kapananampalataya? Tingnan natin. Basahin natin 1 Korinto 7:13. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Klarong-klaro, hindi naman sinabing ay dapat itiwalag sa iglesia. Hindi naman ganun yung sinabi. Naku, huling-huli talaga itong ministrong ito. Tanong, itinawalag ba ni San Pablo ang mag-asawang ito sa iglesia? Hindi naman Hindi naman nakasulat Sa 1 Korinto 7:25 hanggang 39, meron pang nakasulat ng ganito. Ngayon, tungkol sa mga dalaga ay wala akong utos ng Panginoon. Ngunit, ibinibigay ko ang aking pasya na tulad sa nagkamit ng habag ng Panginoon upang mapagkatiwalaan. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya sa kalooban lamang ng Panginoon. Klarong-klaro pong nakasulat na ito. It is just a recommendation by St. Paul.
including itong nasa 1 Corintios 7:25 at 39, kasali na rin itong 7:13. Ano? Klarong-klaro, mga kababayan. Mas mabuting mag-asawa na may pananampalataya kagaya mo. Ngunit, hindi naman ibig sabihin na bawal talaga. Nakuha. Ito talagang mga ministrong ito. Palpak na palpak pa rin. Kaya, sa sinasabi nila, Iglesia Katolika daw. Nagpapasintabi po kami sa aming mga mahal na televiewers na mga Katoliko o na sa Iglesia Katolika. Alam po ninyo, nakita po natin na ang mga aral ng demonyo ay nasa Iglesia Katolika at wala po sa Iglesia ni Cristo. Busted yan! Nako! Mali. Klarong-klaro na kung sino yung iglesia na nagdadala ng aral ng demonyo. Sa lahat pa naman ng members, bawal daw mag-asawa ng hindi ka member. Naku, saan yan sa Biblia? Ginamit pa yung Lamsa translation, hindi naman consistent sa Greek text. Ayon sa mga ministrong ito, dahil daw sa pagbabawal sa pagkain ng karne, kaya natupad daw sa Iglesia Katolika ang unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Let's investigate mga kababayan kung sino ba talaga ang tumalikod. Unang Timoteo 4:3, yung ginamit po dito ay ganito, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Tanong mga kababayan, ano ba daw ang salitang lamangkati? Tanungin natin si Michael Sandoval. Ito. At ang ikalawang aral ng demonyo ay bawal kumain ng lamangkati. Ano ba yung lamangkati, kapatid na Michael? Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Aba, grabe naman talaga ito si Mr. Michael Sandoval. Ang lamangkati daw ay karne. Tingnan natin kung karne nga. Aba, sige. Mga kababayan, ayon daw kay Mr. Michael Sandoval, ang lamangkati sa unang Timoteo 4:3 ay karne. Aba, sige. Tingnan natin Mayroon tayong babasahing talata sa Biblia, Sa Roma 14:21, ganito ang ating mababasa. Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anuman na katitisuran ng iyong kapatid. Ayon sa talatang ito, huwag kumain ng lamangkati. Mas mabuti na raw na huwag tayong kumain ng lamangkati. Yung lamangkating ito, mga kababayan, ito ipapakita natin sa Greek Interlinear. Yung lamangkati sa Roma 14:21 ay kreia sa Greek. Yung Greek na kreia, ibig sabihin ay meat, karne. So dapat sa unang Timoteo 4:3, kreia din dapat sa Greek. Aral ba ng demonyo itong dala ni Pablo na nagpapabawal sa karne, Mr. Michael Sandoval? Granting tama ka, ibig sabihin pala yung sa Roma 14:21 na sinasabi ni San Pablo, bawal kasi daw kumain ng lamangkati. Ibig sabihin pala, aral ng demonyo ito, Mr. Michael Sandoval, sige. Okay, punta tayo sa translation. Sa unang Timoteo 4:3, ang lamangkati sa Greek text, mga kababayan, ay bromaton. Ibig sabihin, from foods. Ibig sabihin pala, hindi naman pala ito kreia na base naman sa Roma 14:21. Nako, inconsistent ito, Mr. Michael Sandoval. Ibig sabihin, pagkain pala yung tinutukoy ng lamangkati sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3. Nako, kaya sa sinasabi ito ni Mr. Michael Sandoval. At ang ikalawang aral ng demonyo ay bawal kumain ng lamangkati. Ano ba yung lamangkati, kapatid na Michael? Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Karne po yan sa Tagalog. Sa Ingles po ay meat. Very inconsistent, kaya ang lamangkati daw ay karne. Busted yan! Palpak! Michael Sando, palpak talaga. Nako, nakakahiya. Sino ba talaga ang katuparan ng unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3 sa pagbabawal ng
pagkain. Kanila pong specify na yung pagkain, yung lamang kati, ay karne daw. Tingnan natin. Pabasahin naman natin, Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo, Church of Christ, ni sinulat ni Eranio Manalo, pahina 103. Other prohibitions. God forbids the eating of blood and intermarriage with a non-member. In preparing or dressing fowls and animals prior to cooking, make sure to pour out the blood. Aba, yun yung instruction. So, masarap pa naman itong dinuguan, ipapare sa puto, ano? Eto kaya, kinakain ba nila yung manok na merong dugo na akala mo, manok lang talaga, pero yung dugo nandun pa sa laman? Nako, grabe talaga itong mga ministrong ito. Nako, ayon po sa mga literature, mga kababayan, alam nyo ba na ang blood, halimbawa yung dinuguan, no? Blood as food na hinahain po, yan po'y isa ring karne. It consists predominantly of protein and water and is sometimes called liquid meat because its composition is similar to that of lean meat. Karne din pala yung dinuguan. Sino ngayon ang matatamaan sa unang Timoteo 4:3? Huling-huli tanong, bakit bawal daw? Sige, tingnan natin. Basahin natin yung sa baba ng ating binasa kanina. Warning. May warning. What evil is committed before God by a person who eats blood? Sabi, he becomes God's enemy and is expelled. Mantakin mo. Meron pang talata, Leviticus 17:10. Matitiwalag ka daw kung ikay kumain ng dinuguan sa kanilang iglesia. Nako, tingnan natin. Ito ba yung tama, ano? Yung ginamit, Leviticus 17:10. Babasahin natin, ha? Okay. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Klaro po, mga kababayan, ang nakasulat. Kung ikaw po ay taga-ibang bayan at nakikipamayan, ibig sabihin, nakikitulog ka saan? Sa kanila. Ano yung tinutukoy na kanila? Sa Israel po. Napakaklaro ng talatang yan, no? Israelita ba itong mga iglesia na ito? Nako naman, mga taga-iglesia na ito. Para lang po sa bayan ng Israel ang batas na nasa Levitico 17:10 at sa mga taong gustong makikipamayan sa bayan ng Israel. Klarong-klaro. Tama bang itiwalag ang miyembro dahil kumain ito ng dinuguan? Ano bang sabi ng Biblia? Babasahin natin. Colosas 2:16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Klarong-klaro, mga kababayan, huwag dapat humatol ang sino man sa pagkain. Nako, uling-uli na sa Biblia na. Kaya, dahil lang sa pagbabawal sa pagkain ng karne, naghahatol itong si Michael Sandoval at si Jose Ventilacion na katuparan daw sa Iglesia Katolika ang sa unang Timoteo 4:1-3. Nako, busted yan! Nako, sino kayo nang natatamaan? Pinapatunayan talaga ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1940 na ito na sila talaga yung may dala ng aral ng demonyo. Nako ulitin ko it seems, pasensya na kayo mga kababayan sa mga nanonood na taga-Iglesia ni Cristo 1914, buksan niyo pong inyong mga isip. Napatunayan ba nila na ang kanilang sinasabi ay totoo? Haba, hindi. Kahit kailan, hindi po totoo yun. Nako naman. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon, mga kapatid? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, smash na ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako si Kaburno at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok.
At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am